hindi tumitigil ang mga naninira kay VP Inday Sara. Alam naman natin ng paninira nila ay related na doon sa eleksyon sa 2028 pa. Kaya bagamat ang paninindigan ni VP Sara ay napakatagal pa ng 2028 para mamulitika, kinakailangan naman sagutin ni VP Sara ang mga pinupula sa kanya dahil ito naman ay mga walang basihan. Now, hindi naman nakapagtataka na si Risa Ontiveros ay maingay ngayon. Bakit? Magtatakbo yan sa mas mataas na posisyon. Miski alam natin na bago siya naging trustee ng PhilHealth, hindi naman siya nanalo ng senador. Nung pangatlong takbo niya, nung siya yung nakaupong trustee, nanalo siya. O wala akong sinasabi, bahala na kayong mag-conclude kung may kinalaman ba yung pagiging trustee niya ng PhilHealth sa kanyang pagkapanalo. Pero naalala ko, nung kami naghain ng impeachment complaint laban kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, isa sa basehan ng impeachment, yung paggamit ng pondo ng PhilHealth para sa eleksyon dati ni PGMA. Gumamit ba si Risa Ontiveros ng pondo ng PhilHealth para manalo? Kayo na po ang magsagot dyan. Okay? Bahala na kayong humusga. Number one, kaliwa na supporters ng CPP ang nagbabatikos kay Inday Sara Duterte. Doon naman sa Senado, sinong bumabatikos? Siyempre, Risa Ontiveros, sino si Rita Ontiveros. Alam mo, meron kaming common causa niyan. Si Risa Ontiveros, hindi talaga siya CPP. Nung ako ay sipain ng KM, maraming ibang nasipa pa. May karanasan po ako ha. Kaya ako, hindi po ako red tagging dahil meron akong sariling karanasan. Ako po, at age 14, na-recruit ng KM, Kabataang Makabayan. Anong Kabataang Makabayan? Yan naman yung youth arm ng CPP-NP. Kasi marami silang mga legal fronts na tinatawag. Although KM talaga, hindi rin yan legal. Pero marami silang mga hanay. Bumubuo sila ng mga grupo sa hanay. At sa kabataan, Kabataan Makabayan yan. Galit na galit sila sa akin dahil ako yung unang-unang tumiwalag sa kanila. Pero nung ako'y miyembro, tuwan-tuwa sila kasi 13 years old pa lang, ang galing magsalita, no? Ang galing talagang magkondena ng diktadura. Talagang bilib na bilib sila sa akin. Pero ako naman, lumayas ako doon kasi sabi ko, bakit ganito itong mga ito? Pati ang sasabihin ko dinidikta. Ako'y pinahalal nila doon sa freshman council ng UP. Bakit pati agenda ko as freshman council, dinidiktahan nila? Pero tinatanong ko, sino ba yung mga yan? Hindi ko naman alam kung sino. Kumbaga, ang nagdidikta sa akin, centralized leadership kasi ganyan yung mga Maoist. Tapos, hindi naman nagpapakilala kung sino sila. Sabi ko, pwede ba naman yun? Dinidiktahan ako ng mga tao na hindi nagpapakilala sa akin. So tumiwalag ako. Nako, yan pong dahilan kaya ako napilitan pumunta ng Amerika kasi mga panahon na yon, aktivista, laban dun sa diktadura at galit din sa akin ang mga kaliwa dahil ako'y tumiwalag at kilala ko kung sino sila. Ako po, hindi ako po pwedeng maakusa ng red tagging dahil ako may personal knowledge kung sino talaga yung sumusuporta sa CPP dahil ako'y naging bahagi ng KM. Hindi po ako nagre-red tagging. Personal knowledge. May personal na kaalaman bilang dating miyembro ng Kabataang Makabayan. At sinasabi ko po sa inyo na yung mga nagpaparada na mga party list, karamihan po sa kanila, personal kong kakilala, nakabahagi po ng National Democratic Front. Ano ba yung National Democratic Front? Yan po yung samahan ng iba't ibang sangay ng lipunan na lahat po ay sumusuporta doon sa armed revolution. So, CPP-NP, reaffirmist, rejectionist, dilawan, pinklawan. Sino pa? Well, ito po, maselan. Pero kinakailangan sabihin. Nagkaroon po kasi ng hidwaan talaga sa parte ni Speaker Martin Romualdez at ni VP Sara. Pero sa tingin ko naman, all is well. Kaya lang, hindi natin matatanggi na baka naman may mga supporters si Speaker Romualdez na hindi pa nakakalimutan yung hidwaan na yan. Ako naniniwala ko walang kinalaman si Speaker Romualdez sa paninira kay VP Sara. Pero hindi mo maalis na baka mayroong mga supporters si Speaker Romualdez na nakikipagsaling puwersa sa mga suportado o supporters na pumapatay na kapwa Pilipino at ng dilawan at pinklawan. Kasi alam mo sa Pilipinas, yun nga yung konsepto ng koalisyon. So nagkaroon na ng lahat ng koalisyon ng tutol, hindi lang sa administrasyon, kundi sa mga Duterte para patumbahin itong si Sara Duterte. Pero hindi po sila magtatagumpay. Dahil alam ng taong bayan, tutok sa trabaho si VP Sara, kung kinakailangan, sasagot siya.
Kasi alam naman niya yung nangyari sa kasaysayan na si VP Binay, binato rin, hindi sumagot, na napaniwala ang mga taong bayan sa kasinungalingan. So importante naman na sasagot lang si VP Sara. Sa tatlo ang posibleng mga nasa likuran nitong demolition job. Ang kaliwa na pumapatay dahil naniniwala pa rin sa revolusyon, ang mga kaliwa na hindi naniniwala sa revolusyon pero Pinklawan at Dilawan affiliated, at ilang mga supporters. Pero excluding the speaker doon sa hidwaan ng Speaker Romualdez at ni VP Sara na nakikipagsanib puwersa dito sa mga ibang nais na siraan talaga si VP Sara. Agree ba kayo or disagree? Tingnan natin ang sabi ng mga texters. Kenneth Morales, Harry Roque for good and political will governance. Maraming salamat po, Kenneth. Sino pa? Si Aaron Benedicto. Good afternoon, Attorney Spokes Harry Roque, watching here in Moscow, Russia. God bless. Ay, ano nga pala ha, meron ako mga bagong kaibigan dito sa Tokyo. So, shout out. Si Wina Panabe, Esperanza Oyamada at si Luisa. Maraming salamat sa iyo, Wina Panabe, Esperanza Oyamada at Luisa. At saka siyempre, si Anthony, yung aming kasama na mag-ikot dito sa Tokyo. Okay, sino pang ating texters? Junel Mercado, attorney, maingay lang naman yung mga makaliwa at mga dilawan. Oo nga, wala naman naniniwala sa kanila. Okay? Tapos, Bravo Temonia, si Risa, ala Aka PhilHealth Queen, Hontivirus, virus, lang ay palaging kumo-question sa trabaho ni VP Sara. Siyempre, politika po yan. Nais niya atang tumakbo rin ng presidente, no? Bayobo, Michael Bryan, tama ka dyan, sir. Maraming salamat. Okay? Tapos, meron pa ba si Romy Espleta, attorney, siguro alam nyo na kung sino ang nag-smear job campaign kay VP Sara. Sino ba ang may balak tumakbo ng presidente sa 2028? Di ba si Martin Romualdez? Well, ako naman po, naniniwala ako na habang kaalyado ni PBBM si Inday Sara, walang gagawing na hakbang si Speaker Romualdez para siraan si VP Sara. Naniniwala po ako talaga dyan. Tess Asestre Abatay, VP Sara pa din. Ay, salamat Tess, pareho tayo. Elvon Zafra, tama, takot sila sa confidential fund kasi gagamitin ni VP na magpatunay kung sino mga protector at sangkot na makaliwa na nakaupo sa gobyerno. Wala pong masama na maging makaliwa. Ang masama ay endurso ang pagpatay ng Pilipino kapwa sa Pilipino at yan po ang tinatawag na armed struggle. Okay?